Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?" He answered him, "Why do you ask me about the good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." He asked him, "Which ones?" And Jesus replied, "You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "All of these I have observed. What do I still lack?" Jesus said to him, "If you wish to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear brothers and sisters, and greetings and blessings as well for all those who are with us through our live streaming sa Facebook page ng Chapel of the Eucharistic Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay sa umainyo, no? At mabuti at buhay na buhay kayo. Let's do some simple exercise lang naman po. I want you to look at your hands like this. Yan. Pag sinabi kong close, of course we will close it. Pag sinabi kong open, open. Okay. Close. Open. Open. Close. Open. Close. Close. Open. Close, open, close, open. Very good, children, no? Kidding aside, we look at first the hands that is closed. Clenched fist, di ba? Pag sarado ang kamay, no, it is a symbol of a hand holding on to something. No, ayaw bitiwan. And also it is a symbol of a man or a woman who is angry, na pwedeng manakit, no, magbigay ng isa, ganyan, ano? No? It is a symbol of a person who is selfish, kasi ayaw bumitiw, no? At kung titingnan natin yung kamay na nakasara, can it still accept or receive, no, from outside? Kaya pa bang tumanggap ng isang kamay na nakasara? Hindi na, di ba? Kasi nga sarado. Ayaw bitiwan kung ano yung hinahawakan. At ito ay larawan ng isang taong madamot. Kaya lang, ang kabalintunaan ng buhay is that pag nagdamot ka, no, ikaw pa yung mismong mawawalan. Totoo. Diba? Pag pinanatili nating nakasara, nakahawak ang ating mga kamay sa mga bagay, sa emosyon, sa relasyon, no? At hindi natin kaya itong bitiwan kahit na hindi na nakakapagdulot ito sa atin ng kabutihan, no? Mas lalo tayong mawawalan. Mawawala yung mga taong mahal natin sa buhay, mawawala yung mga kaibigan natin, mawawala kung ano yung mga biyaya ng Diyos sa atin. Well, actually, wala naman talagang masama sa mga yaman ng mundo, no, sa mga tao. Pero kapag ito ay nakakasakal na at ito ay patuloy lang hinahawakan at hindi na nagiging alala sa kapakanan ng iba, at first, it can give us contentment o kasayahan, pero in the long run, we realize hindi ito yung tunay na nagbibigay ng kasiyahan. So at times, or sa maraming pagkakataon, we are taught to let go. At ang kamay na nakabukas, ang magandang tignan, sapagkat ang isang bukas na kamay is a symbol of a generous person. Kapag kabukas ang ating mga kamay,
Oo, meron pa rin namang takot na baka maubusan, baka mawalan, pero alam natin ang isang bukas na kamay, bagamat patuloy na nagbibigay o nagbabahagi, ay patuloy pa rin kayang tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Di ba? No? Pagbukas ang ating mga kamay, pag ibinabahagi natin yung ating mga sarili, when we share what we have, even though we fear na tayo ay maubusan, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin eh. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo at the moment. And so do not be afraid to be generous. Do not be afraid to give. Kasi sa isang tao na kayang magbigay, sa isang tao na bukas ang kamay, no, mas dumarami as mas nadadagdagan ang pagpapala ng Diyos. Nadaragdagan yung mga taong nagmamahal sa Kanya. Nadaragdagan siya ng mga kaibigan, no? Sa sarili niya, masaya siya dahil hindi siya alipin. No, he's not slave of any material or relationship in life. Nagagamit niya ito hindi lang sa pansariling kapritsyo, kung hindi para makatulong at magmalasakit sa kapwa. And at the same time, a person respects, no, a person's level of looking at himself in terms of respect, tumataas. No? Yung respeto niya sa kanyang sarili. Ang budhi niya ay panatag sa Diyos dahil nakakagawa siya na nakakalugod para sa Diyos. Ang Diyos ang may paraan para ibalik itong mga biyaya na ibinabahagi natin. So close or open? Pumili tayo. No? The rich young man in our gospel for today went away sad kasi hindi niya kayang bumitiw doon sa mga possessions, no, na meron siya. He went away sad because he is rich. But what makes him sad is not the riches that he have, but the mere fact that he cannot detach himself to the riches that he has. So, my dear brothers and sisters, this is a continuous invitation for each one. No? Sabi nga, wala namang sobrang hirap na tao na walang maibibigay at wala namang sobrang yaman na tao na hindi kayang tumanggap. Jesus invites us today to have that kind of hands which is open. Open to give to others, to make others experience the presence of the Lord in their lives, and at the same time, to be capable of receiving graces from the Lord. Kasi kapag kabukas ang ating kamay, patuloy na dadaloy ang biyaya ng Diyos para sa atin at para sa iba. My dear brothers and sisters, ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, sabi nga ng ating Panginoon. So, we learn to let go. Let go of the things that we can share with others, or let go of the things that do not do us good. And in that way, our Lord Jesus, no, will also help us experience the graces from Him.